Nga, exactly. That is why precisely the President wants to reopen the economy. At yung mga mungkahi naman ninyo, yun na nga ang ginagawa. Kaya, kung baga, sumasakay na lang sila. Meanwhile, itong si Presidente, medyo naiinis na naman siya. It's getting his goat. Bakit kanyo? Kasi may mga nakakarating sa kanya na merong mga peking swab test results. Merong peking positive, may peking negative. Pag nagpa-swab test ka sa isang swabbing center, positive. Siyempre, gugulat ka. Punta ka naman sa isa, negative naman. Sabi niya, ano ba ito? Bakit ganito? Sabi niya, parang saliwa ito. Fraudulent activity na naman to. At ito ay sinisira mo yung pagtitiwala ng publiko sa ating mga testing system. O nga naman, bakit man? Kasi, kung negative ka, pagkatapos, para to be sure, pupunta ka sa ibang center, lalabas positive ka, ano lang, totoo doon. Punta ka naman sa isa center, positive. Punta ka na naman sa isa to validate, negative. So ano na lang paniniwalaan natin? Kaya sabi ni Presidente, papaimbestigahan ko to and I will order the police again. Yun naman dun sa mga tumutulig sa, bakit na naman pulis? Sabi niya, sino naman mauutusan ko? Hindi naman po pwedeng utusan natin yung doktor para mag-imbestiga, magbantay. Siyempre, ang militar sa mga pulis, kayo talaga. Tama nga naman si Presidente. Kaya sabi niya, kailangan talagang malaman natin kung anong nangyayari dito. I have to talk to the medical kasi hindi ko malaman kung if there is something that is really stupid going around. Kasi yung iba magpa-swab test, positive. Pagkatapos to confirm, punta ka sa isang swabbing station, magpa-swab, negative naman. Kaya, ang tao talaga nalilito tuloy. At nawawala ng tiwala sa mga swabbing test centers natin. Saka siya nga pala, sabi niya, saka, yung mga nagpapabili ng bakuna, naku, huwag ko sana kayong mahuli. Ibig sabihin ni Presidente, yung hindi pa na-aprobahan, binibenta nyo. Pag nahuli ko kayo, lagot kayo. Patawag ko kayo sa Malacanang. Anyway, teka muna, magbibigay muna tayo ng konting patalastas, paalala sa ating studio. Alright, sabi ko ni Presidente Duterte, yung katiwalian has no place in the government's infrastructure projects. Kaya sabi ni Presidente, kailangan yung mga projects natin ay nasa panahon at walang katiwalian. Ito po yung sinabi niya nung gaya ng sinabi ko sa inyo kahapon. Nandun siya sa Dumaguete, Sibulan Airport at tiningnan niya yung bagong proyekto. Sabi ni Presidente, I assure our people that we will remain committed to finish all infrastructure projects on time. Makakaasa kayo, sabi niya, at tatapusin natin lahat itong mga proyekto sa tamang panahon. And kung pwede, sa loob ng aking administrasyon, bago ako bumaba bilang presidente,
with the least inconvenience to the public and with strict adherence to honesty, integrity, nang hindi masyadong naabala ang tao at talagang sa ilalim ng mahigpit na malinis at puno ng integridad na proseso, walang dayaan, walang nakawan. Corruption has no place here. Medyo exasperated na ho si Presidente sa rampant corruption sa gobyerno. Itong rehabilitation na ginawa doon sa Dumaguete Airport, 250 million pesos po ito. At malaki ang may tutulong nito upang mapalago natin ang ating kalakalan, pati ang ating turismo. Ano bang ginawa doon? Yung pong passenger terminal, pinalawak yun, in-expand. Yung administrative building, pinaganda, pinalaki. Yun yung runway, binilagyan ng overlay, ang asphalt. At pati na yung shoulder grade, kinorek nila yun at nag-construct sila ng mga additional taxiways. At syempre, yun yung upgrade doon para yung mga mabibigat na aeroplano pwede rin mag-landing doon. At the same time, syempre, dadami yung mga bilang ng mga pasahero. At pinapurihan niya po yung Department of Transportation ni Secretary Art Tugade, Civil Aviation Authority, at lahat ng mga partners na nag-contribute sa pagkatapos nitong proyektong ito. Kahit na nga meron tayong lockdown dahil sa pandemya. Sabi ni Presidente, umaasa ko na itong proyektong ito, bibigyan tayo ng inspirasyon para magbigay pa tayo ng mahusay na serbisyo at magandang pagkakataon sa ating mga kababayan. At magamit natin ang potential ng trade and tourism bilang catalyst or trigger ng economic recovery, lalong-lalo na sa mga probinsya. At pagkagaling nga po ni Presidente doon sa airport, pumunta, sinamahan din natin, kasama natin Secretary Bello, Secretary Martin Andanar, si Secretary Roque, Secretary Tugade, at si Senador Bongo. At pumunta nga po kami doon sa Port Operations Building. Yan po sa Dumaguete. Yung pong bagong building, maganda. Yung terminal doon, nalakihan, lumuwag, at syempre, bago bagong pintura. Kumbaga, talagang hahanga ka rin. At ito, nadagdagan yung bilang ng pasahero na pwedeng pumasok doon. Yan sa Port Integrated Clearing Office. It's a one-stop shop para mapabilis yung proseso ng pagpasok at paglabas ng mga vessels, mga barko at mga cargos. Now, puntahan po naman natin yung paksain kaugnay doon sa pagpaslang sa isang human rights lawyer. Isa ho kasi sa mga abogado dyan sa 37 petition kung saan ay pinapawalang visa nila ang Anti-Terrorism Act of 2020. Sinaksak noong nakaraang Miyerkules yan po sa Iloilo City. Ang pangalan niya ay si Attorney Angelo Carlo. Pangalan pa ito ng dalawa kong anak, Angelo at Carlo. Attorney Angelo Carlo Guillen. Sinaksak po siya sa ulo. Sus Maria Josep. At dun sa kanyang balikat ng dalawang nakamaskarang mga culprits. At ito po'y kinumpirma nung kanyang kinabibilangang grupo, yung NUPL. Ito yung National Union of People's Lawyers. Ito daw pong si Attorney Guillen nagsilbing vice presidente ng kanilang assistant VP
ng kanilang National Union of People's Lawyers, dyan naman sa Visayas. Kaya po humingi ang NUPL sa mga otoridad na imbestigahan kara-karaka ang tangka sa buhay ni Attorney Guillen. Itong si Attorney Guillen kasi daw, siyang abogado ng mga naaresto ng mga aktivista diyan sa ilang ginawang raid sa Bacolod City. Yung Tumandok tribe members, siya rin ang nag-abogado ron, na nakulong noong Disyembre. At itong abogadong ito, siya naman ay naditini dahil kasama siya doon sa nagprotesta last year. After, according to him, siya lang naman daw yung nag-respond dahil sa illegal arrest ng 42 activists na nagpo-protesta sa pagkapatay naman ng Bayan Muna Iloilo Coordinator Jury Porcia. Jory o Jury Porcia. Sabi nila, tindi na ito. This is way too much. Too many, too brazen, too evil. Hold tight. Attorney Guillen, show those cowards what a fighter you are. Ang sabi naman itong presidente nila. Of course, yung mga iba pang mga progressive groups, nagsalita rin sila. Sabi nitong grupo ng mga bayan, hinihikayat, hinihingi sa House of Representatives na mag-imbestiga. Kailangan, nag-file nga ako ng resolution na magkaroon ng investigasyon sa Kamara de Representante sa ginawang pag-atake dito sa abogadong si Attorney Guillen. At doon sa resolution, ang mga pumirma nun ay si Kongresista Edsel Lagman at si Kongresista Kit Belmonte. At tinatawagan nila ang Committee on Human Rights na mag-imbestiga rito. Alam nyo, immediately naman, pag may mga ganyan, talagang iniimbestigahan. Ito nga si dating Justice Carpio, dating Justice Morales, at iba pang mga abogado, umakyat sa Korte Suprema na naman. At kung maaari daw, makialam ang Korte Suprema dahil doon sa mga maraming atake sa mga abogado, both verbal and physical. Doon daw sa mga humahamon sa konstitusyonalidad ng Anti-Terrorism Act of 2020. At sinabi nga nila, ito, kagaya nitong pagsasaksak kay Attorney Guillen, pati na raw itong si mga red tagging na ginagawa ni General Antonio Parlade, yung kanyang mga threats laban sa mga kalaban ng Republic Act 11479 or Anti-Terrorism Law. Ito daw kailangan ng makialam ang Korte Suprema. Ang hinihingi po nila, kailangan pansamantala raw na huwag ipatupad ang anti-terrorism law. Mukha naman malabo yata yun. Teka muna, alam po ninyo, hindi naman ibig sabihin na yung mga, halimbawa, yung mga abogado ng mga aktivista, abogado ng mga nahuli, abogado dyan sa petition na ginagawa ngayon, na dinidinig sa Korte Suprema, hindi naman ibig sabihin pag sila ay inatake, dahil yun sa kanilang trabaho. Hindi pa ho natin alam yun Kasi, yung abogado, pag yun ay sinalakay, binaril, sinaktan, hindi ho ibig sabihin dahil sa trabaho niyang pagkaabogado. For all we know, baka meron din siyang mga personal na kaalitan na walang kaugnayan sa kanyang trabaho. Kaya nga ho yan dapat nating imbestigahan. Kaya we cannot give a general sweeping condemnation and accusation na ito ay dahil sila ay nag-aabogado at parang pinalalabas dahil kumukontra sila sa anti-terrorism law. May kinalaban dito yung mga otoridad o ang Estado. It doesn't follow. Medyo malabo yung logic na yan.
Kaya yung sinasabi ni John Nery, itong si Pusakal na nag-aabu-abugaduhan na kritiko ni Presidente Duterte, gumawa na naman siya ng column. Sabi niya, sino ang magtatanggol o magbibigay ng proteksyon sa mga abogado? Kasi sabi niya, tapos nagsaysayo siya ng mga kung ano ng pangalan na naging biktima ng assault o kaya namatay. Kaya daw nagpunta na sa Korte Suprema itong mga dating justice ng Korte Suprema kasama yung mga abogado at talagang kinakalampag ang Korte Suprema. Pero gaya nga ng sinabi natin, hindi ibig sabihin yung mga nangyari dito sa mga abogadong binabanggit, may kaugnayan sa kanilang trabaho. Ang iba siguro meron. Pero, hindi na malayo na dahil meron ka ring personal na kaalitan. Yun nga ang sinasabi ni Presidente noon, di ba? Na binati ko siya. Hindi porket namamahayag ka, ikaw ay journalist, ikaw ay immune from attack. Kasi nga, kung meron kang personal na atraso sa kalaban mo, hindi you will be a subject to physical assault from your enemies. Ang mahalaga, maimbestiga natin and we can prosecute, usigin po natin yung mga nasa likod, regardless kahit naman sino sila. Hindi mahalaga kung sino ka. Pag ikaw ay lumabag sa batas, abay, kailangan talagang usigin ka at pag ikay napatunayang may kasalanan, dapat talagang managot at parusahan ka. Yan o ang regla niyan. Ano ba itong sinasabi naman ni Quezon? Itong kapangalan ni Manuel Quezon. Ito daw pareho lang naman ang linya nito Ito palaging sinasabi nito, ang administrasyon, ang gobyerno, ang palaging nagkukulang dito, hindi pinapangalagaan, kung ano-ano sinasabi. Wala namang bago sa mga sinasabi nito. Sa halip na sila ay manawagan na imbestigahan natin to at alamin natin kung ano talaga ang mga tunay na kalakaran na humantong sa ganitong karahasan. Yun ang dapat na tinitingnan po natin. Hindi yung hinuhusgahan mo kagad pagkatapos yung administrasyon o ang pamahalaan ang sinisisi mo o kung hindi man sinisisi, sinasabi mong talagang merong lantarang kaugnayan. Mali po yun. Huwag po natin gawin yun sapagkat nagtatanim tayo ng hindi maganda sa isipan ng mga nakikinig sa inyo o nagbabasa sa inyo. Sapagkat sa pamamagitan ng ganong mga uring pamamahayag, kayo po'y nagtatanim ng pagdududa. Nagtatanim din kayo ng galit sa pamahalaan. Hindi maganda. Kailangan maging objective po tayo palagi. Itong ating pamahalaan naman, yung DOJ nga ang gagawa na sila ng inventory. Kung ilan lang mga napatay, saka ano ba talaga? Malalaman natin po yan pagkatapos sampa ang kaso, maimbestigahan, may sampa ang kaso, magkaroon ng paglilitis. Malalaman talaga natin kung ano ba talaga ang naging punot dulo ng pagkapaslang o ang pagkasugat, pagka-ospital nitong mga binabanggit nating mga abogado. Anyway, yun naman pong doon sa Calbayog, yun pong alkalde ron. Dalawang version ng naririnig natin. Coincidentally, si General De Bolsinas pala na positive daw sa coronavirus kasi masipag din to. Teka, kasama natin to sa Kaya naman natin to nakasama. Sabagay, hindi ako lumapit sa kanya. Medyo malayo ako sa kanya. Mga
Must be 3 meters away ako sa kanya. Last week, andun siya sa Batay galing, Cagayan de Oro. Positive siya. Hindi naman siguro tayo dapat mag-quarantine. Malayo tayo sa kanya. Tsaka, parang, yun ba yun? 10 araw na yata nakakaraan yan. Dapat meron na tayong sintomas kung tayo man ay nahawaan. Wala naman. Saka negative nga tayo, di ba? Kahapon, negative test tayo. Anyway, sa ngayon po kay General Debold Sinas, nagutos na siya ng imbestigahan yung encounter di umano dyan sa Samar, kung saan napatay nga yung pong Kalbayog Mayor na si Mayor Aquino, 3 pulis, at doon namang bodyguard ni Mayor Aquino namatay din. Mayroon pang bystander na matay. Pero dalawa ang version. Sa ngayon kay Congressman Sarmiento, inambush si Mayor Aquino. Kasi daw, mga uniformado ng mga pulis at may bonnet pa. O, yun ang akusasyon, ha. Pagkatapos, merong lumalabas na iba namang version. Sa ngayon naman dito sa pangalawang version, yun daw mga pulis ay nasa likod ng van ni Mayor. Kasunod, ito naman daw kay Mayor, akala siguro ng mga security, sinusundan sila. Kasi siguro matagal, napansin nila, matagal na kung saan sila nanggaling. Hindi humihiwalay sa kanila. Kaya pinaputukan daw nila, akala nila baka i-ambush nga naman sila. O ito naman mga sumusunod daw, dahil pinaputukan sila, o nakipagbarilan na sila. O yun ang istorya. So hindi ho natin malaman ngayon kung ano ba talaga ang istorya. Kaya that is why itong si Secretary Maynard, nagutos na sa NBI na imbestigahan nyo na yan. Dahil may involved na police para walang masabi. Ito na naman si Ate VP Lenny. Sinasabi niya na naman na the same narrative siya. Kailangan daw pagdugtong-dugtunin natin yung mga dots. Pakita daw natin yung web kung bakit nagkakaroon ng lantarang pagpatay. Kagaya daw ng napatay na aktivista sa Calabarzon at pati sa alkalde ng bansa. Hindi daw dapat itong tratuhin ng normal. Tama ka dyan. Hindi natin dapat tratuhin normal. Pero mali ka when you say what happened in Calabarzon relative to the killings of those so-called activists was a massacre. Kasi hindi pa nga natin alam, hinuhusgahan mo na, abogado ka pa naman, at VP Lenny. Kailangan, you apply what you have learned in law school. Huwag muna tayong maghuhusga. Pagkatapos, hindi lang, meron mo, tawag mo dito sa rehimen, rehiming murderous regime. Meron mo yun? Mamamatay tao. Itong administrasyon, yun ang sinasabi mo. Nako, mukhang you have overreached yourself. You have gone overboard. Hindi pa pwede yan. Tama na lang yung manawagan ka na lang sana. Ngayon, nananawagan ka. Ang problema, nananawagan ka ng malinis, kompetente, malayang investigasyon, pero, nauna na yung condemnation mo na ito isang massacre. Hindi po ba? Kaya, mali. Ano naman gagawin natin? VP Lenny. Oy, by the way, kahapon ako nasa dyaryo nga ngayon. Bukas, didiscuss natin ang gusto. Sabi ni Presidente, nagulat kami sa speech niya. Sabi niya, bago siya magbigay ng kanyang formal na speech. Kasi nandun kami sa stage nila Senador Bongo. Sabi niya,
pagbaba ko sa aeroplano, binulungan ako ni Senador Bongo. Sir, it leaves bad taste in the mouth. Kayo na lang po ang magsabi sa tao. Akala namin kung ano yung, ano yung sasabihin. Sabi niya, and sabi po sa akin ni Senador Bongo, sabihin ko daw sa inyo na talagang interesado siyang maging presidente. O di tawa na kami lahat. Dito naman si Senador Bongo, na-shock din siya, kaya panay iling niya. Sabi niya, hindi totoo. Ay, nako. Alam niyo po, si presidente talagang ganyan. The president likes him. And you know, when he likes somebody, he keeps on joking. He keeps on raving. Hindi ba ako, paborito niya rin ako biruin. Pero kahapon hindi niya ako biniro. Medyo seryoso siya. Sinabi niya sa mga nakikinig sa kanya, ako daw, high-profile lawyer, mga abogado ako ng mga artista. Hindi naman ng mga artista, marami na tayo mga nakakakaso. Tapos sinabi niya, maybe he will make a good senator. O kaya tuloy, nasa dyaryo naman ngayon. Si Presidente, ganun talaga si Presidente. But, alam niyo, yung pagbibiro niya, meron ding hibla ng katotohanan yon. Either, yun ang gusto niya, o baka yun ang basa niya dun sa tao. Okay, pininabot na naman po tayo ng oras. Bukas, magkikwento ako sa inyo. Meron tayong mga pictures, pakita natin sa inyo bukas. Yung mga ginawa namin biyahe. Tapos tayo'y tatakbo pa sa Aurora, Quezon. At baka nandun na si Senador Bongo at tutulong tayo sa pamamahagi ng mga relief goods, food packages. Yan sa mga fire victims yan sa Malate. Ako po si Salvador Panelo, ang inyong lingkod, pansamantalang nagpapaalam hanggang bukas na muli. Alauna ho tayo bukas, dahil Biyernes ngayon, Sabado Sabado bukas. Alauna hanggang 2:00 ng hapon at nagsasabi sa inyo na magsuot po kayo ng face mask, ng inyong face shield, at kayo po sana ay mag-observe palagi ng 2 meters or 6 feet distance. And of course, wash your hands always with soap and water. And palakasan po natin mga sarili, ha? Let's eat nutritious food, vegetables, fruits, a lot of water, drink, exercise, 8 hours of sleep a day, yun. And of course, tayo po, pag tayo natulog na at nagising sa umaga, pasalamatan po natin ang ating dakilang Diyos na lumikha sa ating lahat sa pagbibigay ng buhay at pagdurugtong ng ating buhay, pagbibigay ng biyaya at lahat ng mga kagandahan na tinatamasa natin ngayon at sa ating paggagabay sa atin sa paglakad sa tamang daan. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.